Talakayan, Bro Mario versus Bro Bashir, isang Muslim. Panoorin ang talakayan na ito. Binabati ko kayo mga kapatid. Sa mga makakapanood po ng video na ito. Yan, pakinggan po natin itong kapatid nating si Bashir. Yan, isang Muslim po. Patutunayan niya na si Jesus daw ay tao at hindi Diyos. Yan, ayon sa kanilang mga paniniwala. Yan po, Bashir, mag-start ka na po sa iyong tindig, kapatid. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagi ng pinakamaawain ng lahat ng pagpupuri, pasasalamat ay sadyang nauukol lamang sa nag-iisang Panginoon na Panginoon ng lahat ng mga nilang at may kapangyarihan sa lahat ng bagay na walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah po. Kamusta po kayo mga kapatid, mga kababayan, naway tanggapin ang mabubuting gawa natin, lalong-lalo na po itong buwan ng Ramadan. Ito po ay gabi na kung saan nasasalang tayo sa isang debate, no? Hindi talaga mapigilan kahit Ramadan dahil marami pong nagme-message po sa atin na para magkaroon po tayo ng talakayan. So, okay, sige, at umpisahan po natin. Bakit po ang mga Muslim hindi naniniwala na si Jesus Christ ay kapantay ng Diyos, siya ay Diyos, kabahagi ng Diyos, siya ay anak ng Diyos? Dahil unang-una, maliwanag, ni isang talata. Dahil kung yan po ay pinakamahalaga, importante, bakit nilituhin ang mga tao? Bakit ang mga tao na naniniwala sa Biblia na ito ay hindi magkasundo ang maraming naniniwala dito? Merong iglesia ni Kristo na hindi naniniwala na si Jesus Christ ay Diyos, kapantay ng Diyos. Bagkos, paniniwala nila, siya po ay tao, anak ng tao, anak ni Maria. Hindi Diyos, hindi kapantay ng Diyos. No? So, bakit hindi magkaisa? Baka ito ang problema, itong Biblia. No? So, yan. Kaya nga tignan mo, si brother, ang dami niya mga kung saan-saan siya tumalon kanina ng mga talata na hindi mo na maintindihan kung saan-saan pinagkukuha mula New Testament hanggang mula Old Testament hanggang New Testament, kung ano-ano mga talata, no? Na kung saan mag-uumpisa ka dun sa Old Testament wala naman dun ang pangalan ni Jesus Christ, wala si Jesus Christ dun. Yan ay hula-hula, yan lamang ay patungkol, yan lamang ay sinasite nilang mga talata na pinapatungkol kay Jesus Christ. Yan po ay isang napakalayo po, napakalabo po niyan mga kapatid. No? Dahil ang Diyos ba, magkakaroon ba, gugustuhin niya ba na magkagulo-gulo? Concern nga sa kaluluwa ng mga tao, bakit pinadala ang mga sugot mga propeta? Dahil ang dahilan kung bakit pinadala si Jesus Christ, si Propeta Muhammad, si Adan, si Noah, si Abraham, si David, si Solomon, lahat yan para ang tao manumbaling, ang tao hanguin sa kasinungalingan, sa kadiliman. Tapos ngayon, magpapadala ang Diyos ng isang propeta at guguluhin ng mga tao para sabihin siya ay Diyos, siya ay kapantay ng Diyos. Hindi malinaw, walang maliwanag na nakalagay dito. Pero, ang maliwanag na sinasabi ni Jesus Christ, siya ay tao, siya ay sugo, siya ay anak ng tao, siya ay alipin, siya ay lingkod ng Diyos, siya ay mababa pa kaysa sa anghel. Yan ang maliwanag na nakasulat sa Biblia. Ngayon, paano mo ngayon kukontrahin yan? Sabihin, Diyos yan. Sinabi nga ni Jesus Christ mismo, tao ako, sugo ako, propeta ako. Bakit niya ako pinagsusumikapang patayin na isang tao na nagsasaysay sa inyo, na nagsasabi sa inyo ng katotohanan, na ito ay narinig ko sa Diyos? Kita nyo? 8:40 ng Juan. Maliwanag yan. Si Jesus Christ iba kaysa sa Diyos. Merong Diyos na nagsalita, narinig ni Jesus Christ. Merong Diyos na nagsugo kay Jesus Christ. Iba ang isinugo kaysa sa nagsugo. Magkaiba yan. Kaya nga tinanong natin Juan 17:3 kung ano-ano mga dinagdag mo dun na Diyos din siya, sugo din siya, wala naman. Pinapalabas natin yung talata doon, pinapabasa natin, wala. Ibig sabihin, pag wala, yan ay isang kasinungalingan. Kaya nga pagdating dito sa talakayan,
dito sa debate, kinakailangan dadaan sa masusi dito sa pagtatanong para nang sa ganun masala natin kung yan ba ay katotohanan, nagsasabi ka ba ng katotohanan. Namulat ako sa debate, napakahalaga ng pagtatanong. Kaysa sa pagtindig mo, pagsalita mo, napakarami mong mga pinagsasabihin, tumindig ka. Pero sa pagtatanong, walang kwenta. So, kinakailangan matanong para mapatunayan mo kung yan ba ay katotohanan. Kaya nga may tanong para i-cross mo yung kalaban mo, yung kausap mo, kung yan ba ay nagsasabi ng katotohanan o yan ay nagsasabi ng kasinungalingan. Kaya sanay tayo pagdating dito sa pagtatanong. Kaya dito, maliwanag sa Biblia. Sa Quran, siya'y tao, siya'y alipin, propeta, anak ng tao, sugo. O, yan ang maliwanag Wala sang sinabi niya, Diyos ako. Kapantay ako ng Diyos. Wala siyang sinabing ganoon. Yan ang malinaw. No? Kaya, Jesus Christ, isa pa yun, tinokso ng demonyo. Si Satanas ka nakikipag-meeting sa Diyos tapos ngayon, si Jesus Christ tutoksoin ng demonyo. Ibig sabihin, hindi niya kilala si Jesus Christ na Diyos. Meeting sila lagi sa taas. Tapos tutoksoin ngayon si Jesus Christ na Diyos nyo. Okay bro, time na. Okay. Alam mo, kapatid na Bashir, marami kang hindi naiintindihan sa Biblia. Kaya pala ikaw, dati kang born again, na lumipat sa pagka-Muslim. Kasi nga, dahil pala ang iyong dahilan, sabi mo, maraming hindi magkasundo dahil sa Biblia. Maraming nagtatalo-talo, dumami ang reliyon dahil hindi sila magkasundo dahil sa Biblia. Sa iyong sinasabi ka ganina, ang may problema, Biblia, hindi ang tao. Sa iyo palang paniniwala, kaya pala ikaw ay lumipat sa pagka-Muslim at iniwanan mo yung pagiging born again. Kasi nga, ang may problema sa iyo, Biblia. Yan kapatid, no? Alam mo, kapatid, naniniwala ako na ikaw yung katuparan ng 2 Korinto ng 4:4. Kasi nga, hindi ka sumasampalataya kay Jesus. Kasi sabi ng Biblia, ang lahat ng sa kanya hindi nagsisampalataya ay binulag na ng Diyos ng kasamaan ng sanlibutang ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita at ang kaluwalhatian ng Ebanghelyo ni Kristo. Sabi ng Biblia, no, yung mga taong hindi sumasampalataya kay Kristo ay binubulag na ng Diyos ng kasamaan ng sanlibutang ito. Yan kapatid, no? Kaya pala ikaw, kahit anong basa mo ng Biblia, hindi mo talaga maiintindihan. Hindi ka makakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Ikaw ang katuparan sa aklat ni Timoteo na sinasabi ni Apostol Pablo na sila'y laging nagsisipag-aral, ngunit hindi nakakarating sa pagkakaalam ng katotohanan. Yan kapatid, no? Kahit mag-aral ka ng mag-aral ng Biblia, kung hindi ka naman sumasampalataya kay Kristo, bubulagin ka ng Diyos ng kasamaan ng sanlibutang ito, ayon sa aklat ng 2 Korinto ng 4:4. Kaya kapatid na Bashir, sa Biblia kasi, hindi lahat pinagkalooban makaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng langit. Meron lang talagang mga tao na napagkalooban nito. Kaya pala ikaw kapatid, no, umalis ka sa pagiging born again, nag-transfer ka sa Muslim. Kasi nga, kahit anong basa mo ng Biblia, marami kang hindi naiintindihan. Alam mo, sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa mga apostol, dito sa isang talata ng Mateo ng 13:11, ganito ang sabi ng ating Panginoong Jesus. Yan, sabi niya sa mga apostol, sa inyo ipinagkaloob na makaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng langit. Datapot sa iba hindi ipinagkaloob. Yan, sabi ng ating Panginoong Jesus, no, sa mga apostol, sa inyo ipinagkaloob na makaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng langit. Datapot sa iba, hindi ipinagkaloob. Yan kapatid, no? Meron palang mga tao sa Biblia na pinagkalooban lang makaunawa ng mga bagay ng kasulatan. Pero sa iba, hindi ipinagkaloob. Bakit? Kasi nga, katulad mo, ayaw mong sumampalataya kay Kristo sa 2 Korinto ng 4:4, talagang bubulagin ka ng Diyos ng kasamaan ng sanlibutang ito. Hindi mo talaga makikita yung liwanag ng magandang balita at yung kaluwalhatian ng Ebanghelyo ni Kristo. Kasi nga hindi ka sumasampalataya kay Kristo. Kaya wag mong sasabihin, Bashir, na ang may problema ang Biblia. Walang problema ang Biblia, Bashir. Ang may problema yung tao. Kasi nga, katulad mo, ayaw mong sumampalataya kay Kristo. Ito pa sabi mo kaganina, kapatid. Sabi mo, maliwanag na sinasabi ni Jesus sa John 8:40 na ako'y taong nagsasaysay sa inyo ng katotohanan.
Alam mo kapatid, pag nakabasa ka pala ng Biblia, letra por letra, tao na talaga sa iyo si Kristo. Kasi nga naman, sabi ng ating Panginoong Hesus sa John 8:40, bakit nyo ako pinagsisikapang patayin? Sabi niya sa mga Hudyo, na ako'y taong nagsasaysay sa inyo ng katotohanan. Kaya si Bashir, nung makita niya yon, yan tignan mo, tao si Kristo. Yan, taong nagsasaysay ng katotohanan, sa kanya na mismo galing. Yan yung iyong sinasabi Alam mo kapatid, sa Biblia, hindi lahat ng pag-aaral sa Biblia ay letra por letra. Sa Biblia, merong sinasabi si Apostol Pablo sa unang Korinto ng 2:10. Merong pahayag sa Espiritu. Sabi diyan, ang Diyos ay nagpapahayag sa atin sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang sumisiyasat ng lahat ng mga bagay, ng mga malalalim na bagay ng Diyos. Yan kapatid, merong pahayag sa Espiritu pag nag-aral ka ng Biblia. Hindi lahat letra por letra. Kaya ka pala talaga maliligaw, Bashir, kasi pag ikaw pala nakabasa sa Biblia, sabi ni Jesus, ako'y taong nagsasaysay sa inyo ng katotohanan. Ibig sabihin, tao na. Ganyan ba kapatid? Eto, bibigyan kita ng isang talata sa John 15 ng 1. Yan, si Kristo rin ang may sabi nito. Sabi niya, ako ang puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka. Yan kapatid. Pag binasa mo yan ng letra por letra, lalabas, si Kristo literal na puno ng ubas. Yan, talagang puno siya ng ubas. Ganun ba? Tapos yung ama na ating Diyos, magsasaka. Yan, ibig sabihin, pag nag-aaral ka ng Biblia, letra por letra, lalabas, yung ama natin, totoong magsasaka, literal na magsasaka. Biruin mo, Diyos, ginawa mong magsasaka. Pag letra por letra ka mag-aaral. Yan, kapatid, Kaya ako naniniwala, sabi sa 2 Korinto ng 4:4, binubulag talaga ng Diyos ng kasamaan ng sanlibutan, yung mga taong ayaw paniwalaan si Kristo. Yan, kaya nga ikaw, hindi ka naniniwalang si Kristo ay Diyos Tao pa rin sa'yo hanggang ngayon. Yan, kaya ikaw, hindi na ako magtataka na lumipat ka sa ibang reliyon. Ito pa sabi mo kanina, kapatid. Yan, maliwanag daw na sinasabi ni Jesus, siya'y tao, sugo, alipin. Yan, inulit-ulit mo yung kaganina Si Kristo, alipin. Yan, alam mo kapatid, babasahan kita sa isang talata ng Pilipos ng 2 ng 5-7. Ganito ang sabi. Magkaroon nga kayo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Bagamat siya'y nasa anyong Diyos, hindi niya inaring nararapat ang isang bagay na panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Yan, kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin at nakitulad sa tao. Yan, sabi ng Biblia, hinubad niya ito at nag-anyong alipin. Yan, at nakitulad sa tao. Yan kapatid, tatanungin kita, meron bang alipin na mag-aanyong alipin pa? Yan, nag-anyong alipin at nakitulad sa tao. Sa Pilipos 2 ng 7. Yan, meron bang alipin na mag-aanyong alipin pa? Meron bang tao na nakitulad pa sa tao? Yan kapatid, ibig sabihin, kung siya'y totoong alipin at mag-aanyo pa siyang alipin, lalabas nito kapatid, pag ikaw pala nag-aral ng Biblia, alipin na, nag-anyong alipin pa, lalabas si Kristo, super alipin. Kasi alipin na siya, nag-aanyong alipin pa siya. Tapos tao na siya, nakikitulad pa siya sa tao. Anong klaseng pag-aaral yan kapatid? Kaya pala ako naniniwala, ikaw ang katuparan ng Marcos ng 4 ng 11. Sabi diyan, meron talagang mga tao sa talinhaga lang nakaalam. Pero yung meaning ng talinhaga, hindi nila natutunan. Kasi nga bakit? Binubulag kasi sila ng Diyos ng kasamaan, 2 Korinto ng 4:4. Kaya sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, lagi silang nagsisipag-aral, ngunit hindi nakakaalam ng katotohanan. Ikaw yun, brother. Kaya pala ikaw, hindi na ako magtataka, umalis ka sa pagka-born again at lumipat ka sa pagka-Muslim na kinakaaniban mo ngayon. Ngayon, alam mo, ginamit mo pa yun dyan ng 17 ng 1:3. Yan, sabi kasi dyan sa versikulo 3, sabi ng ating Panginoong Hesukristo, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay, si Hesukristo. Yan kapatid, Diyan naligaw itong si Bashir. Kasi nga sabi ng ating Panginoong Hesukristo, makilala kanila na ikaw ay iisang Diyos na tunay, sa makatuwid bagay iyong sinugo, si Hesukristo. Yan. Naligaw si Bashir dyan. Alam mo kapatid, hindi naman dyan natapos yung panalangin
Kung diyan ka lang babase, talagang maliligaw ka. Kaya ang Biblia may context yan. Basahin mo yung 5. Yan. Ito sabi ng ating Panginoong Hesukristo. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin. Nang kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo, bago ang sanlibutan ay naging gayon. Yan. Sabi ng ating Panginoong Hesukristo, no? Luwalhatiin mo ako sa iyo rin. Nang kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo, bago ang sanlibutan ay naging ganon. Yan kapatid, no? Meron palang kaluwalhatian si Kristo na tinamo niya sa Ama bago pa ang sanlibutan ay natatag. Ibig sabihin, lumalabas ang ating Panginoong Jesucristo ay nag-e-exist na nung una pang panahon. Ang katunayan nga sa Kawikaan ng 8 ng 22 hanggang 31, nung nilalalang ang lahat ng mga bagay, kasama ng Diyos yung karunungan. Yan. Sabi nung karunungan dun sa Kawikaan ng 8 ng 27, nang itatag niya ang langit, nandoon ako, sabi ng karunungan. Yan kapatid. Ang tanong, sino yung karunungan na nagsasalita sa Kawikaan ng 8 ng 22 ng 31? Yan. Ipinagtapat yan ni Apostol Pablo dito sa unang Korinto ng 1:24. Pakinggan mo to, Basher. Ito sabi ni Apostol Pablo. Ngunit sa mga tinawag, maging mga Hudyo man o Griego, si Kristo ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Yan. Si Kristo pala yung karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Kaya pala sabi, no? Sa aklat ni Juan ng 1 ng 10, ang lahat ay nilalang sa pamamagitan niya. Nino? Ni Kristo. Kasi nga, hindi malalalang ang lahat ng mga bagay kung wala si Kristo. Kasi nga, siya yung karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Ayon sa unang Korinto ng 1:24. Kaya ang lahat ng bagay nilalang sa pamamagitan ni Kristo. Hebreo 1 ng 2 hanggang 3. Yan kapatid, no? Kolosas 1, 16-17. Yan, napakaraming talata niyan kung babasahin nyo mga kapatid, no? Nilalang ang lahat ng mga bagay na ukol kay Kristo, para kay Kristo, at ginawa sa pamamagitan ni Kristo. Kasi nga, siya ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Kaya pala itong si Basher, maraming hindi naiintindihan sa Biblia. Kaya ipinaglalaban niya si Kristo, tao. Kasi nga taong nagsasaysay ng katotohanan. Pag nakabasa pala siya ng Biblia, letra por letra. Kaya pala ikaw naliligaw, Basher. Ito kapatid, no, babasahin natin sa Kolosas ng 1 ng 16 ng 17. Ito sabi, sapagkat sa kanya nilalang ang lahat ng mga bagay, sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pasakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kanya. Yan. At siya ang una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay na nabubuhay dahil sa kanya. At siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia, na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Yan kapatid, no? Sabi ng Biblia, no? Sapagkat sa kanya nilalang ang lahat ng mga bagay, sa sangkalangitaan, sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pasakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya. Yan. Lahat pala ng mga bagay nilalang sa pamamagitan ni Kristo. Sangkalangitan, sangkalupaan, mga bagay na di nakikita, mga bagay na nakikita, nilalang yan sa pamamagitan ni Kristo. Yan kapatid, no? Bakit? Siya kasi ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Unang Korinto 1:24. Kung wala yung kapangyarihan at karunungan ng Diyos, hindi malalalang ang lahat ng mga bagay. Palibasa si Kristo, siya nga ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos, galing sa sinapupunan ng Ama sa Juan ng 1 ng 18. Yung karunungan at kapangyarihan ng Diyos, inilabas niya. Binigyan niya ng sariling buhay. Ang katunayan nga, John 5 ng 26. Sapagkat kung paano ang Ama ay may sariling buhay, ganoon din niya pinagkalooban ng anak na magkaroon sa kanya ng sarili niyang buhay. Kaya si Kristo, nagkaroon siya ng sarili niyang buhay. Galing sa sinapupunan ng Ama, John 1 ng 18, inilabas si Kristo. Awit ng 2 ng 7. Pagkalabas kay Kristo, Hebreo 10 ng 5,
Hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Ipinaganda si Kristo ng isang katawan ng Ama. Kaya pumasok si Kristo sa sanlibutan at nagkatawang tao. Kapatid, kaya huwag niyong sasabihin, literal na tao si Kristo. Colosas 2:9, na sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos, nakahayagan ayon sa laman. Yung katawan niya, tao yun. Oh. Pero yung nasa loob ng katawan, nananahan doon yung buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Yan kapatid, marami kang hindi naiintindihan sa Biblia. Kasi bakit kapatid? Kasi nga ayaw mong sumampalataya kay Kristo. Maiintindihan mo lang ang Biblia, kapatid na Basher, kung ikaw ay sasampalataya kay Kristo at mapapahayag sa iyo ang katotohanan ayon sa Mateo 13:11 at makakaalis ka sa pagkabulag ng 2 Korinto ng 4:4 at ng Marcos ng 4:11. Salamat sa inyo mga kapatid.